Anong latest po mga kababayan? Eto, bakit nga ba iboboto natin si VP Sara ngayong 2028? Ano nga ba ang nagawa niya bilang Vice President ngayon? Hmm. Yun yung mga kababayan, di po ba? Karamihang tanong, lalong-lalo na sa mga anti-Duterte dyan. Di po ba mga kababayan? Na bakit natin iboboto si VP Sara? May nagawa ba dyan? Yeah? At di ba, anya ni Ate Claire pa mga kababayan, si VP Inday ay puro lang daw lakwatsa. Trip, trip dito, trip doon mga kababayan. Di po ba? Yun yung pinapakalat nila. Di ba? Na which is hindi naman tayo naniniwala dyan, kabayan. Siyempre, di po ba? So, eto. Bibigyang linaw ito ni Sir Duel Landero Sarifa, mga kababayan. Kung bakit nga ba ibuboto natin si Madam VP Sara at hindi si Lenny sa 2028. Eto, pakinggan natin. Ganyan ng mga liberal supporter or kakamping. Hello guys, this is Duel Landero Sarifa, your DDS vlogger. Yes, So maraming DDS nagtatanong sa vloggers. comment section, ano daw bang nagawa ni VP Sara? Bakit nila iboboto si VP Sara? Give them a reason to vote for VP Sara. Alam nyo, pag may mga ganyan ng mga liberal supporter or kakamping, huwag nyo nang patulan, huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Dahil kahit anong sabi nyo sa kanila, bakit nyo iboboto si VP Sara, tatawa lang yan sila. Sasabihin yan lang. Fixated na yan sila na iboto nila sa Lenny. They have the superiority complex na ang ginagawa nila is mambuli na lang, no? Maging annoying, tawanan ka, tatawagin kang bobo, tatawagin kang DD shit, para Tama. lang ma-feel Tama, nila na tama sila. Hmm. Well, I'm just showing this information, no? Bakit ko iboboto si VP Sara? I will not be educating anyone, but this is the reason why I will be voting for VP Sara. Tulong ko na rin sa mga kapwa ko DDS, kapag may mga taong gustong ma-educate, yung totoong gustong ma-educate ha. Now, I made this comparison, no, based on their political career. So, Congresswoman si Lenny noong 2013 to 2016. Vice President siya noong 2016 to 2022. Naging mayor siya noong 2025 to present. So wala siyang role sa politics noong 2022 to 2025. Nung Vice President siya, naging HODC chairperson siya. And then naging chairperson siya ng Liberal Party. And then naging co-chair siya ng ICAD. And then si Vice President Sara naman ay naging Vice Mayor siya noong 2007 to 2010. Naging mayor siya noong 2010 to 2022, so nakadalawang term siya as mayor. And then naging vice president siya noong 2022 to present. While she is vice president, naging secretary of education siya. Naging co-vice chairman siya ng NTF-ELCAC. And then naging chairperson siya ng Hugpong ng Pagbabago. Yes, So sir. dito pa lang, ibibase mo sa executive experience. Si Lenny, meron lang siyang 6. Naging 3 years siya sa legislative. And then si Sara is 19 years sa executive. Yun, So comparing 19 6 years to 19 years, Ang for layo. me, that is enough reason bakit mas kailangang piliin natin si VP Yun. Sara, experience-based. Experience. Natingnan natin kung ano bang mga nagawa ni Lenny as a congressman. Meron naman siyang mga napasang mga batas at naka-authored na mga batas. Ito yung extension na corporate life ng PNR, yung graphic health warnings law, yung mga warning doon sa likod ng mga sigarilyo, si Lenny may gawa niyan. Criminalizing premature marriage. So, hindi na criminal, no, ang pagpapakasal ng underage because of her on certain conditions. So, Open High School System Act, strengthening the probation system sa mga workers siguro to, tax incentives, Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, and Election Service Reform Act. Pero kay VP Sara, it is not applicable kasi hindi naman naging congressman si VP Sara. Tama. Well, as Vice Mayor, so hindi rin applicable kay Lenny kasi hindi naman siya naging Vice Mayor. Pero ano ba yung nagawa ni VP Sara as Vice Mayor? Inday para sa Barangay is an outreach program all throughout 182 barangays of Davao City. And then transformational leadership in the City Council, parang nilalapit ni Inday yung mga barangay services into the City Council. And then meron din siyang mga inapprove na ordinance when she was Vice Mayor. Now as mayors, bago pa lang si Lenny as a mayor. So dito pa lang, kung pagbabasihan lang natin is ang pagiging mayor kasi sinasabi natin, no, yung mga gawa ni VP Sara as mayor and sinasabi nilang hindi daw pwedeng ikumpara kasi 8 months pa lang in service si Lenny. So yun na nga si VP Sara may napatunayan na. Yun. Si Lenny, kailangan niya pang patunayan ang sarili niya. So saan ka ba? Doon sa may napatunayan na o doon sa papatunayan pa lang na kaya niya? Tingnan natin kung ano bang nagawa ni VP Sara as mayor.
So as mayor, ito nga yung pinakamagandang nagawa niya sa Ito na, Davao. ito na. Debt-free city, ibig sabihin, walang Walang utang ang Davao. So, in paying more than 1 billion na Grabe. obligasyon nila, na Grabe, utang nila, kabayan. naging debt-free ang Davao. So, this is the reason why gusto natin maging president si VP Sara. Kasi sa laki ng utang ng Pilipinas, if what she has done in Davao, hindi man totally maging debt-free ang Pilipinas, pero kahit papano is mabawasan yung utang natin. Nang dahil sa kanya, ang Davao City ay naging isa sa most competitive and richest city in the Philippines. Wow. Now, after maging two-term mayor si Lenny at nagawa niya maging most competitive and richest city sa Pilipinas ang Naga, no? Eh di matutuwa tayo. But for now, as I said, she need to prove herself. Yung Peace 911, ito ang isa sa pinakamaganda ring nagawa ni VP Sara sa Davao. Nawala ang mga NPA sa Davao. Naging insurgency-free ang Davao. At dahil kay VP Sara, ang Davao City Police, DCPO, ay na-recognize as the National Best City of Police Office Wow. dahil sa reduction ng crime. So katulad din ng tatay niya, si PRRD, si VP Sara ay napatunayan na din na kaya niyang pababain ang criminality sa nasasakupan niya. Magnegosyo Taday, ito yung nagpo-provide ng assistance sa mga babae, small business. Ito din yung project niya ngayon sa OVP. So yung project niya doon as mayor sa Davao, ginawa niya as vice president. Kaya nga inaasahan ko kung ano yung ginawa niya sa Davao na maging debt-free at mapababa ang crime, ay gagawin niya rin sa national. At si VP Sara din ang may pakana nung mayor pa siya ng tagline na Davao Life is Here. Dahil sa tagline na yan, napaganda ang pagpasok ng business sa Davao, umudlad ang tourism ng Davao. Kaya And that pala, is what we kabayan. need to be implemented on a national level para dumagdag ang investment sa Pilipinas, Tama. para tumaas ang tourism influx natin sa bansa. Service delivery and infrastructure expansion. So, paglalagay ng butika ng bayan sites sa lahat ng mga barangay at health centers sa malalayong lugar and malasakit centers. Ito rin ang gusto natin na ma-implement nationwide. Tama. Recognition as top performing local executive, top performing mayor with high approval rating. We wanted her to be another top performing president with high approval ratings. Okay, as vice president naman, si Lenny, ginawa niya itong Angat Buhay Anti-Poverty Program benefiting 622,000 families. This is as of her 6 years as vice president. Nakapag-provide din ng free shuttle ang OVP sa 8,800 passengers sa mga frontliners noong pandemic. And ang OVP rin ay nakapag-receive ng high audit ratings sa COA. Now, si Vice President Sara naman, in just 3 years of her office, nakapag-establish siya ng 10 satellite office. Yung 10 satellite office na yan, nakapagsilbi ng 327,836 medical and burial assistance. Natigil lang niya nung binawasan na yung budget niya. Launching of Libreng Sakay. Yung Libreng Sakay program niya, meron ng 2 million na beneficiary. And same with Lenny Robredo, yung OVP under VP Sara reported receiving an unmodified opinion from Commission on Audit. VP Sara also initiated pagbabago, namimigay siya ng mga bags and the tree planting activities. So yung aim niya is makapagbigay ng 1 million bags sa mga learners and makapagplant ng 1 million trees. This is under OVP, not DepEd. Ang pinakamagandang indication that VP Sara really delivers is itong tree planting niya. Kasi yung tree planting niya, yung goal niya for the 6 years term is makapagtanim siya ng 1 million trees. Na-hit niya yung target niya, half of her term pa lang. Naku. So ngayon, sobra na sa 1 million yung naitanim nilang puno. And hitting her target para dito sa pagbabago, kasi nasa 603,000 na yung mga bags na nabigay nila. And also, pinagpatuloy niya nga yung magnegosyo day, no? Giving business sa mga babae, and Which is 150,000 na super good, ang naging kabayan. beneficiary nun, both individual and groups. Now, si Lenny naging HUD-C chairperson siya for 150 days. No? Ano bang nagawa niya as HUD-C chairperson? Well, she was trying to deliver 17,000 homes for Yolanda victims and 46,000 families. Kaso nga lang, dahil 150 days pa lang siya, nag-resign na siya as chairperson. Sinimulan niya lang at hindi naman natapos dahil nga 150 days lang yung tenure niya as HUD-C chairperson. Ano bang nagawa ni Vice President Sara as DepEd Secretary for 2 years?
Yung matatag curriculum, yung K-10, Catch-up Fridays, ito sana yung solusyon niya sa mga slow learner na nahihirapan magbasa, nahihirapan magsulat. So ito yung Catch-up Fridays niya. National Learning Camp, Learner Rights and Protection Office, isa din to sa nagustuhan ko na programa niya sa DepEd. Because a lot of students are being bullied, are being recruited na maging rebelde. And isa ito sa kinagagalit ng mga leftista kanya. Yung binuo niyang hotline, a Learner's Right and Protection Office. So as DepEd Secretary, ay nakapagbigay siya ng internet connectivity doon sa mga far-flung areas. Yung mga schools din na sa far-flung areas, binigyan niya ng water system, binigyan niya ng solar panel and digital equipment. Based sa cumulative completions ng mga classroom, under her term, they were able to finish 14,825 classroom. With health and nutrition naman, nakakapagbigay sila ng bonds para sa mga bata and napababa niya ang teenage pregnancy 86% when she was DepEd Secretary. So malaking bagay yon na mabawasan yung maagang pagbubuntis sa mga bata. Naging drug czar din si Lenny, di ba? Pero 19 days lang. Si VP Sara naging co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. So ano bang nagawa niya sa NTF-ELCAC? So integration of peace education sa matatag curriculum. Kasi nga DepEd Secretary siya. Learners' Right and Protection Office, yun nga, yung LRPO is sumbungan ng mga bata, hindi lang sa pambubuli, kundi kapag i-report din nila kapag nire-recruit sila ng mga rebelding grupo. Support for Barangay Development Program. So ito nga, ang NTF-ELCAC ay hindi naman pumapatay ng rebelde. Ang NTF-ELCAC ay sinusolusyonan yung mga problema ng mga nasa malalayong lugar para hindi na sila magrebelde. Sa DepEd, ini-educate na yung mga bata para hindi sila ma-brainwash at hindi sila ma-recruit. Isa yan sa reason bakit gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Reasons why we will be voting for VP Sara. Si Lenny hindi pa siya nag-declare. Si Lenny wala siyang sinasabi about sa corruption sa Marcos administration. Si Lenny hindi na nanawagan ng accountability kay Marcos at sa kay Romualdez at kay Zaldico. Si VP Sara nag-declare na siyang tatakbo. Si VP Sara nagsabi na siya na papanagutin niya ang mga kurap. Pinangalanan niya na si Zaldico, pinangalanan niya na si Martin Romualdez, na sinabi na nga ng mga Marines na si Marcos ang head ng korupsyon. Tama. Meron siyang tapang na i-expose ang corruption. And she promised she will not focus on asking for accountability. She will focus on her role as president and ang kanyang vice president ang hahabol doon sa mga korap. Kung sino man ang katandem ni VP Sara, we need to make him win as well. Now, this is also the big difference between a kakamping candidate to be than VP Sara. Yung mga candidate ng kakamping, tatakbo sila para pigilan ang Duterte presidency. Ang kakamping, takot silang pangalanan ang mga kurap. Naglagi lang silang nagsasabi, ikulong ang mga kurap pero hindi naman nila dinidiin ang mga kurap and may allegations pa na involved ang mga kapartido nila sa korupsyon. Okay lang sa kanila makipag-alyansa sa kurap basta manalo. Si VP Sara, tatakbo siya para itama ang kanyang pagkakamali at iangat ang Pilipinas sa pagkalubog. Hindi siya natatakot na pangalanan at panagutin ang mga kurap. Tatakbo bilang Pangulo para habulin ang mga kurap kahit mag-isa. So sana, kung sino man yung bearer ng kakamping, tatakbo kayo para sa bayan, tatakbo kayo kahit mag-isa dahil alam nyong napakaraming kurap sa gobyerno. Kapag nakipag-alyansa kayo sa kurap, alam namin na under your leadership, hindi mananagot ang mga kurap. So ang dami kong sinabi. So sana naman, dito is nabigyan ko kayo ng dagdag kaalaman, no? Para sa advocacy nyo sa pag-campaign at pagsuporta kay VP Sara. Mabuhay ka dyan, kapatid na Noel. Grabe. Ang dami nating natutunan ngayon, mga kababayan, di po ba? Oh. So, sana naman ay napagtanto nyo na. Lalong-lalo na yung mga kakamping. Di ba? Oh. Di ba, kabayan? VP Sara, experience-wise, di ba? Grabe. Kaya, mukhang ngayong 2028, kabayan, is eto na yung time niya na siya na ang mamumuno sa ating bansa, kabayan.
Kasi nung nakaraang eleksyon ay tila ba hindi pa pumayag ang ating Panginoon doon mga kababayan kasi tila ba kulang pa kung baga yung experience ni VP Sara para maging Pangulo ng Pilipinas. At eto na nga ngayon mga kababayan, VP Inday, hinog na hinog na. Di ba? Kaya sa tingin ko kabayan kung sino man yung, di ba? Tatalo kay VP Sara, ay nako po, si attorney, yung si Comelec George nata yun mga kababayan. Di po ba? Yun lang kabayan. Kasi ano tulad nga ng sinabi dito ni Sir Noel na lahat ng mga kalaban niya ay wala. Walang advokasya mga kababayan. Walang advokasya na tigilan ang korupsyon. Di ba? Si Mama Leni, kabayan, nagkomento ba yan? Ukol sa flood control na kinorap mga kababayan? Di ba? Wala eh. Di ba? Ang bihira kabayan, di po ba? At yung mga alagad niyang kakamping, ay di ba? Imbis na talakayin ang ortukuyin mismo yung mga kurap ay nako po mga kababayan. Nagrally sa EDSA pero hindi. Hindi pinangalanan yung yung mismong kurap mga kababayan. At mismo yung leader ng mga kurakot ay hindi pa pinaparesign. Di ba? Alam naman natin kung sino yan. Di ba mga kababayan? Sinabi na nga ng mga Marines kabayan, di po ba? Na yung mastermind dito ay walang iba kung ating mahal na presidente. Tapos itong mga kagamping mga kababayan ay di nila maisigaw-sigaw. Tapos ngayon, nakipagsalib puwersa pa kabayan. Di po ba? Pambihira mga kababayan, no? Kaya't sa darating na 2028 mga kababayan ay, naku po, isa't isa na sa atin mga kababayan ang taga-suporta ni BP Inday, ikampanya natin, kabayan, sa mga kaibigan. Para magni-networking yan at talagang kusang dadami pa ang maniniwala kay BP Sara Duterte, kabayan. At yung mga ibang kakampik ay maliwanagan na. Di po ba? Hanggang dito na lang po at mabuhay po ang samayanang Pilipinas kabayan. Bring him home, Tatay Digong. Bring him home. Ipagdasal po natin yan mga kababayan.